Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na kasinungalingan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mga blanko sa 2025 national budget. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, nagpahayag lang ng legal opinion si Duterte. Narito ang aking unang balita. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilo with blank. Sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo, may mga pinuna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hawak nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Puna ni Ungab, 13 pahina sa Bicam report ng 2025 budget ang may mga blanko sa halaga ng nakalaang pondo. Karamihan daw sa mga may blanko nasa pondo ng Department of Agriculture. May blanko rin daw sa unprogrammed appropriations. Ang Bicam report ang resulta ng pagtutugma ng magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Niraratify ang Bicam report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified defective Bicam report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag na fake news ang mga pahayag na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanko. Malisyoso at kriminal anya ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Wala raw bahagi ng 2025 national budget na hindi binusisi bago ito pinirmahan ng Pangulo. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Ayon din sa DBM, sa ilalim ng saligang batas, ang General Appropriations Bill o GAB at hindi ang Bicam report ang isinusumite sa Pangulo para pirmahan o i-veto. Ang bill na inihain sa Pangulo, kompletong dokumento raw, walang blanko o nawawalang detalye. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, naghayag ang dating Pangulo ng legal opinion. Ani Panelo, kung totoo mga pahayag ni Ungab na pinirmahan ng GAA ng may mga kahinaan, maaaring makulong ang mga may pananagutan. Tanong naman ni Ungab, kung may blankong item sa Bicam report na pinalabasihan ng mga numero nakalagay sa General Appropriations Act, paanong nakompleto ang GAA? Bakit daw pumirma ang mga miyembro ng Bicam sa anyay depektibong report? Bakit daw ito niratify ng Kongreso? At bakit daw pinirmahan ng Pangulo? Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Nauna nang sinabi ng Malacanang na kumpiyansa sila sa naisamata sa GAA, pero hindi naman daw nila mapipigilan kung may kumwestiyon ito sa Korte Suprema. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News.